Natin ang Chairman ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, si Senator Risa Ontiveros. Senator, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, Magandang Senator. umaga po. Oo, long Good time no morning, hear, Doris. Good morning, Sir Robert. Apo, good Nice morning to hear you again. Ayan, good morning. Sen, unang tanong ko lang po sapagkat kahit na may mga lumutang po kahapon na mga na resource person, pero yung isa sa inaabangan, ang dating Congressman Zaldico, mukhang dead ma lang wapakels doon sa invitation na ipinilalabas ng Blue Yun. Ribbon Committee, Senator. Oo. No show. Oo, no show pa rin. Kaya nga po, isa sa importanteng ruling or utos na inilabas ni Chair Ping kahapon ay inisyuhan na si dating Rep. Saldico ay kasama na po sa inisyuhan ng show cause order kung bakit sila hindi dapat bigyan o maglabas ang komite ng warrant of arrest para sa kanila. Opo. Yun. Opo. Bukod dito, Sen, may mga binabanggit na posible yung legislative warrant para po sa... Yes, yun po yun. Paano ang Opo. mangyayari sa kapag ganito, Senator Risa? Well, tulad ng ginawa ng aming Committee on Women noon Opo. para kay Alice Guo Opo. at pinaalala din yun ni Sen. Sherwin, pinaalala naman kahapon din ni Senate President Tito Soto na pwedeng sa bisa ng legislative warrant mapabalik sa bansa ang isang taong paulit-ulit nang iniimbita Yun. pero nandun pa rin sa ibang bayan at hindi humaharap sa isang investigasyon. Opo. So, yun na nga po yung naging basehan ng utos ni Chair Ping sa Blue Ribbon Committee Secretariat. Mag-issue ng show cause order sa dating Rep. Saldico at iba pang mga tao kung bakit hindi sila dapat issuehan yung legislative warrant. Ayun. Opo. Pero sa totoong buhay lang po, real talk po tayo, ma'am. Sa palagay ninyo talaga pwede pa natin. Sa totoong buhay yan ha. Hindi na yan sa peking buhay. Talaga si Maring Doris Begonia naman, no? silang mapauwi. At meron ba kayong advice sa kanila na yung mga nagtatago, hindi lang itong si Ko, na hindi naman forever yung ganyang klaseng sitwasyon? Hindi po ba, ma'am? Paano ba? Oo. Yes, real talk. At base nga po sa president noon, nang ginawa namin kay Alice Guo, pwedeng pabalikin sa bansa. Yun. So, yan ha. Palakpakan natin. Confident si Senator Risa Ontiveros na pasasaan ba't maibabalik na ng Pilipinas itong sino ba to? Si Saldico, no? Na kung saan matagal na nga nating pinapabalik yan, no? And yun. So sana magtuloy-tuloy na yung pagpapauwi, no? Pagpapabalik. Dalangin din natin sana kasabay na si Harry Roque. Harry Roque, uwi ka na. Ha? Uwi ka na, Harry Roque, please. Eto, puntahan na natin tong isa sa main topic natin, no, which is nasa thumbnail natin ngayon, no. Pero I think it's very short. Bago tayo pumunta dun sa ating paboritong topic na si Attorney Di Horsey Caballo. Controversial Congressman Kiko Barzaga, the latest to file a case against him, a colleague at the House of Representatives. Vivian Gulli on the line with details. Viv. Hi, Carmina, Cavite 4th District Representative. Hindi, lagyan ko lang ng premise, no? Kasi nung kahapon, 'di ba? Etong si Kiko Barzaga, I think it was yesterday ba or the other day, na Kiko Barzaga was interviewed by Mon Tulfo, and the other one, hindi ko talaga siya kilala. So, and then, dun siya nag-announce, no, ng kanyang public apology. Maraming humanga daw sa gagong yun. Putsa ako, hindi. Mamaribig giray. Hindi ako napabilib dun sa pag-soring-soring yun, no? Kasi, mas okay kung haharapin niya, no? Harapin niya, tapos pagka, sana nilabanan niya. Tapos, kung that will be the time na ni-require. Kasi parang talagang, umamin kayo, no? Bogus lahat ng sinasabi mo, di ba? Tsaka kung magsasorry ka, no, parang yung sorry ni Anjo, 'di ba? Sa TVJ, ampaw, walang laman. Ganon din 'yun, parang ganon din yung sabi niya? To Eric Razon, apologies. Sabi lang. It's Caballo time. Oh, ito na. Kiko Barzaga faces another cyber libel complaint. House Deputy Speaker and National Unity Party Chairman Ronaldo Puno filed earlier today a cyber libel complaint against Barzaga over his social media posts accusing NUP congressmen of receiving bribes from businessman Enrique Razon ahead of the 2025 elections in exchange of support for former House Speaker Martin Romualdez. The complaint was filed before the office of the city prosecutor in Antipolo.
Puno said Barzaga's January 9, 2026 Facebook post falsely And I accused think I the have a- commission of a serious crime. The complaint describes the post as a retaliation against Puno and the other NUP members who previously initiated the ethics proceedings against Barzaga. In his complaint affidavit, Puno argued that Barzaga's post satisfies the elements of cyber libel, asserting that the statement was made And I think oo, walang sincerity yung apologies niya. And I think I've seen the post of Attorney Jess Falsis. Mukhang raw airtight. Airtight yung kaso. Kasi parang talagang walang lusot eh. No, pinag-aralan daw talaga ni Congressman Puno tsaka ng team niya na kung saan nung pagsampa nila ng cyber libel case. Mukhang walang lusot, mukhang hihimas ng burat. Na nababastos! Rehas! Sorry. Mukhang hihimas ng rehas. Yun pala. Sorry ha. Oh, yan. made publicly, allegedly maliciously, and through a computer system. The complaint also argued that Barzaga's post is not protected by parliamentary immunity since cyber libel carries a penalty exceeding I think hindi ko alam kung itutuloy pa rin ba, pero deadma pa rin kasi si Enrique Razon, and then maraming yung public clamor, especially ng mga tropahang suporte ng administrasyon, di ba? Tsaka yung mga buwisit kay is really shouting very loud na dapat tuloy pa rin, di ba? Kasi nga, ito naman kasing si ano ba tingin nyo kay Kiko Barsaga? Ano ba siya? DDS. Alam niyo na kung bakit parang laging eng to si Kiko. Kasi yun nga. Yan, ito. Sige, okay na to. Hindi, patapusin natin si 6 years and that the speech or debate clause Alin, anong again? Hoy, wag niyo kalimutan mag-like ha. Paano tayo pinapagalingan natin yung channel natin. Grabe, kagabi, pagbitaw natin, it was already like 700 views, no? Tapos nung pagtapos ko, hanggang kanina, wala pa rin 7 na, ewan ko, baka may problema yung natin, yung channel natin. Pero no complain. Let's work harder. Ako lang. I will work harder. Dadamay ko pa kayo no? Let's work harder. No, para at least ma-promote ulit ng YouTube yung channel natin, no? And syempre, konting sipag. Tukmol na DD shit yan.